Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kung hindi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-liitang bahagi ng kasulatan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinaka mababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo, natuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po tayong nagpapasalamat, nagbibigay ng papuri at dinadakila ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sa gitna ng katahimikan ng ating mga panalangin at pagtitika ngayong panahon ng Kwaresma. Mga kapatid kay Kristo, sa atin pong pagninilay kahapon, sinabi natin na isa sa mabisang paraan ng pakikipagkasundo ay pagpapatawad o kapatawaran. Tayong lahat na tumatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, nararapat magbigay din o magbahagi ng kapatawaran sa ating kapatid na nagkasala laban sa atin. Kaya nga't ngayong panahon ng Kwaresma, mas lalo nating pinalalalim ang pagpapaalala tungkol sa kautusan ng pagpapatawad sa isa't isa. Subalit pagmasdan po ninyo ito, hindi lamang ang kapatawaran ang tinuturo sa atin ni Jesus Nazareno. Itinuturo niya rin sa mga panahong ito na maging tapat sa Panginoon bilang tugon sa kaniyang pag-ibig. At isang paraan ng katapatan ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Uulitin ko po, tayo ay inaanyayahan ngayong panahon ng Kwaresma na sumunod sa mga utos ng Panginoon. Kaya nga, mapapansin natin sa unang pagbasa, maliwanag ang paalala ni Moises sa mga taga-Israelita. Sundin at tuparin ang kautusan ng Diyos. Ito ang kanilang naging pangako pagkatapos ng paglikas sa kanila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa mga Ehipto.
Kaya naman, sila ay nangakong sasambahin nila ang nag-iisang Diyos na nagligtas sa kanila. Nakipagtipan sila na sila ay magiging tapat sa kautusan at kalooban ng Diyos. Dito, kinilala ng Israel ang kadakilaan ng Panginoon at ang pagkilalang ito ipinag-utos ni Moises na sundin ang lahat ng habulin at utos ng Diyos at pilitin ang kanilang mga sarili upang wag magkasala kailanman. Kaya naman sa ating ebanghelyo, si Jesus Nazareno, ipinakilala niya ang kaniyang sarili bilang katuparan ng mga kautusan at katuparan ng propeta ng Diyos. Ipinaalala ni Jesus na magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Sa mga susunod na araw naman, maririnig natin kung paanong tunipad ni Kristo ang mga utos sa lumang tipan. Naunawaan naman natin ngayon na hindi na parito si Jesus upang buwagin ang mga kautusang ito, kung hindi mas lalong pagyamanin, mas lalong palalimin, at mas higit na maging katuparan sa lahat ng kautusan ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, mahalaga pong manatili tayong tapat sa mga utos at kalooban ng Diyos. Dapat ang mga utos na ito ng Diyos hindi maging pabigat o hadlang sa atin, sapagkat kung malayo tayong gumagawa ng mga mabuti, ang mga utos ng Panginoon ay napakadali nating tuparin. Uulitin ko po, kapag tayo'y malayang gumagawa ng tama at mabuti, ang mga utos ng Diyos ay hindi mahirap na tuparin. Sapagkat kung mapapansin po ninyo, ang mga utos ng Diyos nakaugat sa tama at pagmamahal. Kaya kung tayo ay gumagawa ng mabuti at nagmamahal, iisa ang ibig sabihin nito: malaya tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen.